Ngayon, Chairman, kung yan po ay 5 to 7, lumalabas nga po sabi ng mga guro na baka naman pwede po silang humirit ng overtime pay dito po sa kanilang tatanggapin na ito at kung maaring po, ito'y maging tax-free. Una, Sir Ted, nagbigay po talaga nilaban ng COMELEC yung pong dagdag na sahod sa kanila o honoraria. Across the board po yan sa lahat, magmula sa chairman ng electoral board hanggang mga support staff, meron po silang dagdag sa eleksyon na ito. Kaya lang po tungkol sa tax exemption, kami po sumusuporta dyan. Consistent po kami, Sir Ted. Kaya lang po kakailanganin talaga ng batas na magkaroon upang ma-exempt sila sa taxation. Again, kung yan po ipupursige, kasama po kami ng ating mga guro sa pagpupursige po ng panukalang batas na magbibigay sa kanila ng tax exemption. Yung po naman pong overtime, meron po kasing circular ang DBM at ang Commission on Audit na ang overtime ay binibigay hindi po sa mga empleyado, hindi pwede sa mga empleyado na hindi empleyado ng isang ahensya ng pamahalaan. So kung halimbawa po, mga guro, pero ang COMELEC po kasi just amin sila maglilingkod sa araw ng eleksyon, hindi po kami pwede magbigay ng overtime. Otherwise po, yan po ay i-disallow ng Commission on Audit. Chairman, ito pong babasahin ko, I beg for your indulgence, hango po sa inyong COMELEC resolution, ang tatanggapin po ng mga maglilingkod sa araw ng halalan, chairperson 12,000, mga miyembro, ito ba yung mga board na binabanggit po natin, Chairman? Opo, tama po kayo, Sir Ted. Ito yung Board of Election Inspectors ba tawag dito? Electoral board members po. Okay. Board members. I'm sorry, electoral board members, 11,000, support staff, 8,000, DepEd supervising official, 11,000, technical support staff, 9,000, admin support staff, 8,000. Tama po ito, Chairman? Mga po lahat yung Okay, Sir Ted, lumalabas. Nagkaroon po ng dagdag na tigda 2,000 piso ang lahat na mga maglilingkod sa araw ng eleksyon sa loob ng presinto at kahit dun po sa polling place. Okay, so Chairman, ito pong sweldong ito sa buong Pilipinas po ito regardless sa dami ng iyong botante sa lugar o regardless sa peace and order situation? Sa buong Pilipinas po, regardless po ng mga nabanggit nyo na sitwasyon. At again, yan po ay mabibigay namin, Sir Ted, in less than 10 days after the conduct of the election. Okay, doon po sa mga maglilingkod sa mga hotspot, no? Dito po sa mga may mga nagpapatayan na, dito po sa mga may sinusunog na, sila ho ba'y may karampatan pong karagdagan na bayad na maaring tawagin po natin na na risk ano ba tawag doon? Yung pong karagdagan nga po na bayad dahil nga doon sa sitwasyon po ng kanila pong paglilingkuran? Una po muna, Sir Ted, siyempre lahat po ay nakaprescribe sa batas pero gumagawa ng paraan ng COMELEC. For example, yung nakalagay po sa batas ay minimum na service incentive leave simula noong 1985 na election code natin ay 5 days. Ang ginawa po ng COMELEC ngayon, for the first time, ginawa po nating 10 days. Kasi sabi naman ng batas, minimum eh. So at least, pwede po kami tumaas doon sa 5 days, ginawa nating 10 days service incentive leave. Kahit nga po hindi tayo nagpaalam sa DepEd, at saka po sa kahit anong ahensya ng pamahalaan, yan po ang diniklara ng Commission on Elections. Number 2, meron po kaming nakaraan na parang trust fund, Sir Ted, na yan po more or less 40 million pesos na kung sakasakali, wag naman sana, na may isa tayong electoral board member na magbubuwis ng buhay, meron po tayong kalahating milyon na maitutulong po. Doon naman po sa mga injuries na pwede po masuffer po nila, katulad nung nakaraang barangay SK, may natuklaw ng ahas o kaya may nabangga ng isang tricycle, nakatulong po tayo ng 250 to 300,000 para po naman sa pagpapagamot po nila. So meaning walang hazard pay, Chairman? Wala po, Sir Ted, sapagkat wala po kasing piniprescribe na batas and therefore madidisallow po yun ng Commission on Audit.